Hindi po natin. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Ayan. Naka-live po tayo ngayon. Hintayin lamang po natin na mag-live din yung pong ating Facebook page. Ayan. So, hinihintay po natin na mag-live ang ating pong Facebook page. Ayan. Praise God. Pwede na po. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pag-pray po natin na maging maganda po at tagumpay po ang ating pong live stream para po sa araw na ito. Ayan, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay naka-live ngayon. Hallelujah. Ayan, salamat po at purihin po ang bawat isa. Ang Panginoon, Diyos, purihin po ang Panginoon. Tayo po naririto upang muli po ay mag-aral patungkol po sa end time. So, ang topic po natin ngayon ay ang Great Tribulation po at ang Daniel's 70th week o ang 70th week of Daniel prophecy na kung saan ay mayroon po tayong itutuwid na maling aral. Kasi po ang karaniwan po, ang karamihan na alam po ng karamihang mananampalataya, ang tribulation po ay 7 years. At yun din po din ang itinuturo ko. Last 2 years ago, nung nagsimula po ko ng YouTube channel ko na End Times Prophecy Lessons, ay yun din po yung itinuturo ko na 7 taon ang Great Tribulation. So, bakit mali po ako? At ngayon po ay ibibigay po natin yung tamang katuruan. Bakit po kailangan natin malaman ito? Dahil kapag mali po yung ating kaalaman patungkol sa mga bagay na ito, sa tribulation, magkakamali din po ang timing natin sa second coming, maging po sa Day of the Lord at maging po sa rapture. Magkakaroon po tayo ng iba't ibang paniniwala at maling paniniwala. Ngayon, hayaan po ninyo na itama po ng Panginoon ang ating po mga paniniwala patungkol po sa mga bagay na ito. So, bago po ako magsimula, hingi lang po ako ng kaunting oras para po ma-share ang ating pong live stream. Ayan po. I-share ko lang po. Bigyan po ninyo ko ng kaunting minuto upang ito po ay ma-share. Hallelujah. Lalo po sa body of Christ. Ayan. So, online po tayo ngayon. Naka-live po tayo sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook page. At naka-share din po ito sa ating pong Facebook account na Eschatology Scholar. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yan, tinan ko po testing ko po kung may sound. Ayun, salamat po at may sound. Yan, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakalati. Panginoon, purihin ka, lubalhatiin ka, O Diyos. Banal na Espiritu, ikaw po aming tagapagturo. Dinadakila kita at patuloy na itinataas. Aming Jesus, Panginoong Jesus, nalalapit na nga po ang iyong pagbabalik. Tulungan mo kami maging handa, Panginoon, sa bawat sandali. Ama, patawad po, O Diyos, sa lahat na aming po mga pagkakasala, sa lahat po namin mga pagkukulang. Ang akin pong dalangin, O Diyos, linisin ang bawat isa sa amin, linisin ang aking puso, ang aming isip, Panginoon, linisin ang aming mga labi, Panginoon, mula sa lahat ng karumhan. Let the blood of the Lord Jesus forgive us. Let the blood of the Lord Jesus cleanse us from all sins and cleanse us from all unrighteousness. Aming Diyos, aming Ama, hinihiling ko po ang patnubay ni Holy Spirit para sa aming pong pagtuturo. Holy Spirit, I ask for your manifestation, I ask for your wonders, I ask for your wisdom sa aming pong pag-aaral ngayon at hinihiling ko, Panginoon, ikaw po ang siya pong mahayag. I cancel all spiritual blindness, all stubborn hearts sa aming pong mga buhay. I resist all the works of the enemy, and I proclaim the power of the blood of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, so, salamat po sa ating pong 5 million viewers. Naka-online po tayo ngayon sa End Times Prophecy Lessons na YouTube channel at maging po sa ating pong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines. At ito din po ay nasa ating din pong nakashare din po sa ating Facebook account na Eschatology Scholar. So, blessed day po
Sister Jimbel, salamat po sa inyo pong pagbati at sa inyo pong panonood. So, let us continue po. So, pinapaalala lamang po natin na sa lahat po ng bagay na ginagawa po namin, o nating lahat, si Jesus po ang bida. Wala po tayo itinataas dito na anumang guro o katuruan o kahit po samahan. Lagi po natin itinataas na si Jesus Christ lamang po ang bida. Si Holy Spirit po ang siya pong bida at syempre po ang ating pong Ama. Hallelujah. So, naniniwala po tayo. So, naniniwala po tayo mga kapatid na Jesus Christ is nalalapit na po ang kanya pong pagbabalik. Ayun. So, hindi ko po ano yung pong, ayan, sandali lamang po. Hindi ko po flash yung pong, dali lang po, nagkakaroon po tayo ng technical difficulties. Yan, blessed day po. Salamat po sa ating pong 5 million viewers. Nalili po, nagahang po yung aking yung pong aking app na gamit ay nagahang. Hallelujah, Lord. Preserve po ninyo at makapag-continue po tayo. Ayan, sandali lamang po. Hindi ko po ma-shift sa PowerPoint presentation po. Yung pong ating, ayan, so mahalaga po na malaman po natin ang mga bagay na ito dahil ito po yung magbibigay sa atin ng tamang katuruan, ng tama pong pananaw patungkol po sa mga mangyayari sa hinaharap. At kailangan po ay ayan, hello. Amen. Si Jesus po ang bida. Handali lamang po. Hindi ko po siya mailipat sa, nagkaroon po tayo ng difficulties. Yan, hindi po siya makalipat. Handali lamang po. Please bear with me. Ayan po, hindi pa rin po natin andali po, hindi po tayo makapag-flash ng screen ng ating pong PowerPoint. So, pasensya po. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. Pero hindi ko po siya ma-flash. Hallelujah. Ayan, so salamat po. At nandito na po tayo ngayon sa ating pong, naka-flash na po ngayon, salamat. Naka-flash na po ngayon yung ating pong PowerPoint presentation. So, sa lahat po ng bagay, naniniwala po tayo na si Jesus ay darating sa ating pong henerasyon, the second coming of the Lord Jesus Christ. Siya po ay darating sa ating pong henerasyon at nararapat po na tayo po ay handa. Nararapat po na alam po natin ang mga tama pong aral. So, salamat po. Hallelujah. At gumana na po yung ating pong app na ginagamit. Ayan. So, prepare the way of the Lord, Philippines. Make straight his paths. Ito po yung pangalan po ng aming kaunting maliit na grupo na kinuha po natin sa Luke 3 and 4. Ito po yung mandate ni John the Baptist.
mission, we prepare the way for the second coming of our Lord Jesus through the preaching of the gospel, healing of the sick, and casting out demons. We are the end times army of the Lord Jesus Christ. Ayun. So, end time series po. Ito po yung ating end time series. Part 1, Introduction and the Four Horsemen. Natapos na po tayo dyan. Part 2, The Seven Seals. Part 3, The Antichrist. Part 4, the major characters of end times. Ito po yung, actually po, tapos na po yung teaching ko dito, pero hindi ko pa po natatapos yung PowerPoint. Tapos, may isinisingit po ang Panginoon, kaya po, nagkakaroon po tayo ng mga end times special. Dati po, end times special natin, ipatungkol po sa pre-trib rapture. Pinabulaan po natin yon. Pwede po ninyong hanapin yun sa ating pong YouTube channel o maging po sa ating Facebook page upang makita po ninyo yung pong teaching po tungkol doon. So, as susunod po doon, The Abomination of Desolation, Part 5, Part 6, The Rapture. Yan, napakaganda po ang topic dito. Abangan po ninyo ito. Part 7, The Seven Trumpets. Part 8, The Seven Bowls. Part 9, The Second Coming. Part 10, The Great White Throne Judgment and the Judgment Seat of Christ. Part 11, The Millennial Reign. And Part 12, The New Heaven and the New Earth. Actually po, kapag po naunawaan po natin yung Part 2, The Seven Seals, pwede po ninyong balikan ito. Pag po naunawaan ninyo yan, ay masasalamin po ninyo yung pinaka-blueprint sa buong end times po na mangyayari. Yung pong seven seals, kapag po nakabisado ninyo yan, malalaman po ninyo ng tama kung kailan po yung timing ng rapture, at saka po yung timing ng second coming of Christ. So, pwede po ninyong balikan ang ating pong pagtuturo patungkol po doon sa seven seals. Sige po, ituloy po natin. So, the rise of deception in the last days, end times special, the Great Tribulation, tungkol po sa rapture. Tinuturo ko po, sinabi ko po na ang tribulation ay 7 taon. Yun po yung last 7 years bago ang second coming ni Kristo. Pero, itinama po ako ng Panginoon. This year, nalaman ko, mali pala. Dahil kung 7 years, yung pong Great Tribulation, ibig sabihin ng rapture po ay either na nasa unahan o nasa huli. Either na maging tama yung pre-trib o kaya po ay yung post-trib. Bakit? Ang paniniwala po natin, hindi daranasin ng mga mananampalataya ang tribulation. Kundi, ang daranasin po ng mga, ang dadanas lang po ng Great Tribulation ay yung mga hindi mananampalataya. Subalit mali po yun. Doon po sa pagtuturo sa akin ng Panginoon at yung pong sa nakaraan po natin ng mga pagtalaka, yung pong part 1 tsaka part 2, nalaman po natin, napag-aralan po natin, na dadaan po ang mga mananampalataya sa tribulation. Madami po ang magiging martyr at mamamatay. At puputulin po ang Great Tribulation ng rapture. Ang Great Tribulation po ay puputulin ng rapture, tayo po ay mapupunta sa piling ng Ama sa langit, at yung maiiwan, sila po yung daranas ng wrath of God o poot ng Diyos. Yung po yung bagay na hindi po ipaparana sa atin, yung pong wrath of God o poot ng Diyos. Ayun. Ayun, sabi po ni may tanong po si Brother Jetro Soriano sa ating pong YouTube channel, bakit po kaya pastor ang sabi ng sino mang tumanggap ng natatakalimaw ay magkakaroon ng mahapding sugat at mga bukal? Totoo po yun. Actually po, nasa 7 bowl judgment yun, kung di po ako nagkakamali. May nakalaan pong parusa sa mga may tatak ng halimaw. At we give praise. Hallelujah. Hallelujah. Ayun, salamat po at connected na po ulit tayo sa nagkakaroon po ng glitches. Kaya continue to pray. So pala po sa katanungan ni Brother Jetro Soriano, talaga pong daranas ng parusa sa lupa pa lang yung mga tumanggap ng tatak ng halimaw at wala pong pagsisisi yun. Wala na pong repentance pag kayo nakatanggap ng tatak ng halimaw o ng mark of the beast. So, iba-iba po ang paniniwala ng mga mananampalataya. May mga nagsasabi po na yung shots, yun na po yung mark of the beast. Para sa akin, hindi po. Kaya po ako'y nangangaral ng pag-asa, ng pagsisisi, dahil naniniwala po ako, hindi pa iyon, hindi pa yung shots laban po sa mga sakit, hindi pa po iyon yung marka ng halimaw. So, bali sa mga dating po panahon,
malalaman po natin na highly connected po yan sa economy o kaya po sa Bitcoin system, yung pong mark of the beast, at maaari po sa mga susunod in the future, yung pong shots ay pwedeng doon na rin ipadaan ng mark of the beast. Maaari, hindi pa po tayo sigurado. Subalit, sa ngayon, yung po nakalipas na mga taon during pandemic, hindi pa po iyon. Jesus Christ Himself commanded us to study end times prophecy. Revelation 1, chapter 1 to 3. Revelation 1, verses 1 to 3. Jesus Christ Himself commanded us to watch for His return. Matthew 24. Jesus Christ Himself promised rewards for those who will stay awake for His return and punishment for those whom He will find sleeping. Mahalaga po na pag-aralan ang end time sapagkat paulit-ulit po itong itinuro ng Panginoong Jesus at saka po ng mga apostol. Ang tindi po ng bigat ng pagtuturo ng Panginoong Jesus at saka po ng mga apostol. Nakakapagtaka, hindi po ito binibigyan diin sa mga simbahan ngayon, sa mga iglesia. Nakakalungkot. Mahalaga po yung end times sapagkat mabigat po yung pagdidiin dyan ng Panginoong Jesus at yung salvation mo. Yung salvation mo. Siyempre, alam natin, we are saved through faith alone, not by good works. Pero sa panahon po ng end times, ang dami pong madidisip at ang dami pong madadaya. Ngayon, para sa paniniwala ng iba, once saved, always saved. Para po sa paniniwala ng iba, pwede mawalang kaligtasan. Pero sa panahon po ng end times, itinuturo po ng Mateo 24 at po ng Hebrews 6 and 10, lalo po sa Matthew 24, marami po ang tatalikod sa pananampalataya sa panahon ng end times. Madami pong magtatakwil sa Panginoon. Madami po ang tatalikod sa Kanya. Siyempre po, given na tumalikod po sa Panginoon, talaga pong wala ang kaligtasan kapag po tumalikod sa Panginoon. Kaya dapat po ay handa po natin ito. Kasi pag hindi po natin alam ang mangyayari sa end times, ma-overwhelm po tayo pag po ito'y dumating. At malaki po ang possibility kapag hindi po tayo handa, talaga pong mapapatalikod tayo sa Panginoon. Siyempre, kailangan spirit-filled ka. You are living a Holy Spirit-filled life. And at the same time, you are studying scriptures. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Ang tunay na malapit kay Holy Spirit, nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang tunay na nag-aaral ng salita ng Diyos, ay dapat po ay malapit din kay Holy Spirit. Ayan. So, ituloy po natin ang ating pong pag-aaral. Bilang mga nananampalataya ay mag-ibigan sa isa't isa, hindi ang magdebate at magtalo. Sabi po dito sa John 13, 34 to 35, ang utos ng Panginoon Jesus, magmahalan kayo upang maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sa 2 Timothy 2:24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Bagamat hindi po maiiwasan ng pagkakaiba ng ating mga paniniwala, maaari pa rin po tayong magkaisa sa mga higit na dakilang bagay. Ano po yung mga higit na dakilang bagay na yon? Fear of the Lord, yung pong Great Commission, at saka po yung Great Commandment. Yung pag-ibig sa isa't isa, at saka po yung paghayo. Ayun, doon po sa mga bagay na yun, pwede po tayong magkasundo. Kung ang paniniwala ko po, kung ang pagtuturo ko po ay hindi po tama sa inyong paningin, wag naman po yung magalit sa akin. At ako din po, hindi ako magagalit sa inyo kung malaman ko na iba ang inyong paniniwala. Ang mahalaga po, yung higit na dakilang bagay, pag-ibig, pananampalataya, at saka yung pagbabahagi ng mabuting kaligtasan sa iba, yun po yung ating prioridad. So ito po, yan. Daniel 70th week. Ang rapture po ay nandoon dahil tuhol po na sinabi ko dati sa nakalipas ko po mga video, ako po ay naniniwala ng sa pre-wrath rapture. Ibig sabihin, ang rapture ay bago po dumating yung wrath of God, yung pong kulay purple na kahon, kung nakikita po ninyo, doon po mangyayari pong medyo orange na red. Actually, red po pagkakagawa ko dyan, pero ganyan po yung kanyang ganyang kulay. So, yan po yung bahagi lang ng Great Tribulation. Yung pong kulay red na yan. So, hindi po, ito pong buong box na yan, mula po sa green hanggang doon po sa purple, yung mula po sa the beginning of sorrows hanggang sa day of the Lord, lahat po yan ay 7 years. 3.5 years at saka 3.5 years equals to 7 years. Ngayon, dati po, ang pagtuturo ko, yung lahat ng yan, yung buong yan ay tribulation. Yung po dati pagtuturo ko. At yun po pala ay mali. Ang tribulation po pala ay naandun lamang po sa pangalawang bahagi
ng second half sa unang bahagi ng second half of tribulation. Ibig sabihin na doon sa kalahati. Yan, mamaya po. Matapos pong i-break ng Antichrist, pong covenant, sa kalagit, doon pa lang po magsisimpan, ulit ko pong i-flash yung image na yan, na nagpapatunay, yung pong buong 7 years, hindi po yun ang tribulation. Ang Great Tribulation po ay isang bahagi lamang ng 7 years. Isang bahagi lang. Yung pong kulay pula doon sa kahon. Yung pong Wrath of Satan, the Great Tribulation, yun lamang po yung Great Tribulation. At ito pong buong kahon na ito, yung pong 3 boxes na ito na magkakadugsong, itong kulay green, kulay pula at kulay purple, lahat po ito ay 7 years. Ito po yung tinatawag na Daniel's 70th week. Ayun, salamat po sa ating pong 6 million viewers, tig 3 million po sa YouTube at saka po sa Facebook. So, ituloy po natin. Hilingin po natin sa puno ng kanya pong kaunawaan. Attention! Ang mga mananampalataya hindi alam ang malaking bahagi ng katotohanan. Karamihan po sa mga mananampalataya ay ignorante. Actually, eschatology po, it means study of end times. Pala po nakaka-overwhelm. Mahila po itong pag-aralan. Subat ang itinuturo ko po sa inyo ay yung mga basic na naniniwala ako, foundational sa end times. Kasi naniniwala ako kahit po ilumipas pang ilang taon, hindi ko naman nakakabisado lahat ito eh. Kahit aralin ko ng aralin. Pero ito pong itinuturo, isineshare ko po ngayon, ito po ay mga basic foundational na kapag ito po ay nakabisado natin sa ating buhay, nalaman po natin, magiging handa po tayo. Actually po, kapag po nakabisado po ninyo yung lesson 1 tsaka lesson 2, part 1, part 2 ng end time series natin, yung po patungkol po sa 7 seals, okay na po eh. Malaking tulong na po iyon. Magiging handa na po tayo sa mga darating na pag-uusig at saka sa mga darating na pagsubok. Ngayon, patuloy po natin na ipagpatuloy. Ayun, most church leaders and pastors today teach that the tribulation is 7 years. I preach that too. Ito po yung paniniwala ng nakaramihang church leaders saka pastors. Ang tribulation is 7 years. Pag po yan ang paniniwala nyo, magkakamali ka sa timing ng rapture. Hindi ka magiging handa. Number 2, the church will not be here during the Great Tribulation, Wrath of Satan, Antichrist. Mali din po yun. Ang church po ay naririto. Siyempre, may mga mauuna na mamamatay, magiging martyr, pero yung mga matitira talaga during the Great Tribulation, sila pa lang po yung mararapture, yung mga matitirang buhay. Kasi po, magkakaroon po ng martyrdom eh. During the Great Tribulation, uusigi ni Antichrist, ni Satan, ni false prophet, ang mga mananampataya sa lupa, kaya po madami pong mamamatay at mamamartir. Ayan. Number 3, the saints will always be saved regardless of what they do during the end times. Ayan po, hindi na po kami papangalan ng ibang pong sikat na authors and teachers and pastors. Madami pong sikat na pastors and teachers, lalo po sa Amerika, ang nagtuturo, kapag ikaw ay saved, ligtas ka kahit tumanggap ka ng tatak na halimaw ng mark of the beast, kailangan mo lang magsisi. Mali po yun. Pag tumanggap ka ng tatak na halimaw, wala na pong repentance doon. Para po ang katumbas nun ay yung blasphemy sa Holy Spirit. Ang mga tatak ng mananampalataya sa huling panahon ay ang banal na Espiritu, si Holy Spirit. At ang tatak ng pag-aari ni Satan sa panahon po ng end times ay yung may mga mark of the beast. Kaya po, very crucial po ito. Kailangan po, alam po natin ang katotohanan. Kailangan po, hindi po tayo magpadaya. Kailangan po, alam natin na tayo po ay haharap sa pag-uusig sa panahon po ng Great Tribulation. At kung tayo po ay may tatak ng halimaw, sayang, mawawalan ng saysay po ang lahat. Kaya kailangan po natin pag-aralan ito at hilingin sa Panginoon kay Holy Spirit ang biyaya at ang kanya pong pagliligtas. Ulitin ko po, number 3, the saints will always be saved regardless of what they do during the end times. Mali po iyan. Madami po nagtuturo niyan. Actually po, may mga nagtuturo niyan. Sikat na pastors, sikat po ng mga authors, ng mga akaklat, hindi ko na po kapangalanan, na sabi po nila, kahit na tumanggap ka ng tatak ng halimaw ng mark of the beast sa end times, sa panahon ng Great Tribulation, magsisi ka lang at ikaw ay maliligtas. Ayan po, excuse lamang po. Yan, pwede po kayong mag-chat, mag-comment,
Pala po kung gusto nyo pong magtanong o magdagdag, yan, salamat po sa ating pong 6 million viewers. So ituloy po natin. Pakishare lamang po ng video na ito. Brethren, none of this is true. All of this is false. Ito pong tatlong ito, the tribulation is 7 years. Ang number 2, ang church ay wala na dito sa mundo sa panahon ng Great Tribulation. At number 3, okay lang. Ligtas ka pa rin kahit tumanggap ka ng mark of the beast sa panahon ng Great Tribulation. Lahat po ito ay mali. Lahat po ito ay mali. Subat ito po ang sikat na katuruan ngayon. Na po number 1, pre-trib rapture po yan. Katugma po yan ng pre-trib rapture. Itong number 2, pre-trib rapture din po ito. Number 3, once saved, always saved. Yan. Mali din pong katuruan. Kasi po sa panahon po ng end times, Matthew 24, madami pong tatalikod. At sila po ay mapapahamak. So, ituloy po natin. Some corrections, you should know this. Ayan. So yung pong graph, nasa ilalim lang po 3.5 years, 3.5 years. Yung po kulay green, first 3.5 years po yan. 7 years po ito lahat. Ito po nasa graph sa ilalim. The beginning of sorrows, yun po yung kulay green, birth pangs. Tapos yung Great Tribulation, yun po yung kulay pula. Tapos sa sunod po yun, Day of the Lord or Wrath of God. Ang rapture po, mga kapatid, ay nasa pagitan po ng Great Tribulation at saka po ng Day of the Lord. Nasa gitna po yan. Mamaya ipapakita ko po ulit yung buong graph. Yun. Some corrections, ito po, you should know this. Dapat po alam natin itong lahat. In the Bible, it is called the Great Tribulation. Matinding kapighatian, hindi po tribulation lang. Sa end times po, ang tawag po ng Bible dito ay Great Tribulation. Matinding kapighatian at hindi po tribulation. Dati po ang tawag ko, ito yung tribulation, 7 years to. Mali eh. Dalawang bagay ang mali. Kapag po sinabi kong ang tribulation po ay 7 years, mali po. Dahil ang tawag doon ng Bible ay Great Tribulation, hindi po tribulation. Ano po pinagkaiba noon? Ang Great Tribulation, minsan lamang po mangyayari sa kasaysayan ng tao. Minsan lamang po mangyayari ang Great Tribulation. Ito po yung matinding paghihirap na hindi pa nararanasan ng tao kung gaano siya kahirap at hindi na mararanasan ulit. Yun po yung Great Tribulation. At yung Tribulation po, yung pong walang great, yung Tribulation lang, yun po yung pang-araw-araw na mga problema natin, pang-araw-araw po ng mga pagsubok. Sa panahon po ng end times, Great Tribulation po ang tawag doon, hindi Tribulation. Kasi po ang Tribulation, nararanasan po natin yan sa panahon po na tayo po ay may pagsubok. Sa panahon na inusig ka na iyong kaklase, nagkaroon ka ng problema sa pera, mga pagsubok, papasan ng krus, ayun, mga pag-uusig sa pang-araw-araw. Yun po yun. Pwede po tayong dumanas ng tribulation sa ating buhay, sa pang-araw-araw na mga pagsubok at mga problema. Pero yung pong Great Tribulation na tinuturo po ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, at saka po ng Panginoon Jesus, minsan lamang po yun mangyayari sa kasaysayan ng tao. Yun po yung matinding kapighatian. At yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesus na pinakamahirap. Ayun. Salamat po. Sabi po ni Sister Jimbel, yes po, ganyan din sa amin. Yung po yung pre-trib siguro. Ang banal na espiritu ang siyang gabay ko sa katotohanan ko patungkol po sa end times ang pag-aaralan natin. Ayun, salamat po. Si Holy Spirit po ating gabay. Huwag po tayo magpadaya sa mga naging sikat na katuruan. Usisahan po natin sa salita ng Diyos. Yung po tinuturo ko ngayon, huwag po ninyo itong lubos na paniwalaan. Pag-aralan po ninyo sa salita ng Diyos. Buksan po ninyo inyo po mga Biblia. Pag-aralan po ninyo ang salita ng Diyos. Yan. Number 2 po, the Great Tribulation is just a part of the second half of the last 7 years before Jesus returns. Yan, ulitin ko po ha. Ang Great Tribulation po ay bahagi lamang po dun sa second half, di po ba ang 7 years? Ang tawag po dun ay 70th week of Daniel. May hati po yun sa gitna. Kaya 3.5 years dito sa isang gitna at 3.5 years dito. Ngayon, ang Great Tribulation po, diyan po sa graph na nasa ilalim, yan po ay bahagi lamang ng second half o ng pangalawang bahagi ng 7 years. Ayan. Bahagi lang po yan, Great Tribulation. Isang bahagi lang po yan. Pangatlo, the whole 7 years before Jesus returns is called 70th week of Daniel. Yan. Makalipas po ang ilang pag-aaral tsaka pagbabasa, oo nga, ang tawag doon sa whole 7 years bago dumating si Jesus ay 70th week of Daniel. Hindi po Great Tribulation, hindi po Tribulation. Dati po,
kanina binalkan ko yung aking PowerPoint presentation na may mga tama, may mga mali. Ang sabi po doon, the tribulation is the last 7 years before Jesus returns. It is also called 70th week of Daniel. Mali po yun. Mali po yung pagtuturo ko dati at ako pa humihingi po ng paumanhin. Ang last 7 years bago dumating si Jesus, bago siya bumalik, 70th week of Daniel po yun. Iba po yun sa tribulation. So, nawa po ay nagiging malinaw na po sa inyo. Mahalaga po na malaman po natin itong mga bagay na ito para maitama po yung ating pong mga kaisipan. Kaya, number 4, the Great Tribulation is different from the wrath of God. Ayan, magkaiba po yan. Akala din po ng marami, iisa yan. Akala po ng marami, hindi natin daranasin ang Great Tribulation. Mararapture tayo. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos na magdanas tayo ng puot ng Diyos. Sabi nila, hindi kalooban ng Diyos na magdanas tayo ng puot ng Diyos o ng galit ng Diyos. Totoo po yun. Pero yung wrath of God at yung pumpuot ng Diyos o yung wrath of God, hindi po yun ang Great Tribulation. Dito po sa graph sa ilalim, dito po sa picture sa ilalim, pinapaliwanag po nito, ang Great Tribulation, yun po ay wrath of Satan. Wrath of Antichrist. Wrath of the false prophet. Yun po yung Great Tribulation. Ito po yung panahon na uusigin tayo ng Antikristo. Ito po yung panahon na uusigin tayo ni false prophet para ipapatay, para pugutan ang ulo, para porsahin ang lahat ng tao na tanggapin ang mark of the beast. Yung po yung Great Tribulation. Puot po ni Satan yun. Iba po doon yung Day of the Lord, wrath of God. Ang wrath of God po, ang Diyos naman ang magbubuhos ng kanyang puot sa mga tao na ayaw magsisi, sa mga tao at sa mga mananampalataya na tumalikod sa Kanya. Ito po yung panahon, Day of the Lord, wrath of God. Ito po ay puot ng Diyos na kung saan ibubuhos niya ang kanyang parusa sa mga may tatak ng halimaw at doon sa mga hindi at sa mga nagtatwa sa kanilang pananampalataya at doon po sa mga ayaw na magsisi. Yung po pinagka-rapture tayo, hindi natin daranasin ang Great Tribulation, hindi natin daranasin ang tribulation kasi hindi kalooban ng Diyos na danasin natin ang puot ng Diyos. Hindi niya kalooban na danasin natin ang kanyang puot. Mali po, magkaiba ang puot ng Diyos at ang Great Tribulation. Ayan po. So, nilinaw ko po ng paulit-ulit. Ano ang 70th week of Daniel? Ito po yung 7 years. Ano po 70th week of Daniel? Ang 70th week of Daniel ay ang huling 7 taon, last 7 years, bago ang pangalawang pagbabalik, pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Pangalawang pagdating po pala. Ayun. Sabi po dito, Daniel 9:24-27, 70 linggo. Yun, 70 weeks po yun. Ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod, upang itigil ang pagsuway, wakasan ng kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Verse 25, unawaan mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 7 linggo. Pagkalipas ng 62 linggo, papatay ang hinirang ng Diyos. Yan. Yung pong 62 linggo, yun po ay nakalipas na. Nangyari po yun, mamaya papabala ko po sa inyo yung graph ng buong 70 weeks. Kasi po yung huling 7 years, yun po yung ika-70 o 70th. Pero yung buong 70 weeks, bawat isang week po ay 7 years, yung pong buong 70 weeks, nagsimula na po yung unang week noon, dati pa, matagal, unang ng mga iba pa pangyayari, pagkatapos po yung huling linggo o yung 70th week ay future pa. Mangyayari pa po sa hinaharap yung pong 70th week of Daniel, yung pong last 7 years. Actually po, dati po, ang tinuturo ko, pumasok na yon. Nakapasok na po tayo doon. 2021, nagsimula na po yung tribulation. Dati, tawag ko tribulation, yung pala 70th week of Daniel pala ang tamang tawag doon. Akala ko po, paniniwala ko dati. Nagsimula na noong 2021. At ngayong 2025, kalagitnaan po ng 7 years. Mali po. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo bakit. Bakit? Papakita ko po sa inyo mamaya, hindi pa po nagkakaroon ng tipan, yung pong covenant ng 10 bansa. Kasi sabi po sa Bible, titipunin ng Antichrist ang 7 bansa o yung 10 sungay, magkakaroon po sila ng kasunduan ng covenant. At yung pong covenant na yon, dun po mabubuksan yung unang selyo, dun pala magsisimula yung 70th week of Daniel, dun pala po magsisimula yung
last 7 years bago dumating ang Panginoong Jesus. So yun, hindi pa po nagsisimula yun. Ang 70th week po sa babang-baba, ang 70th week of Daniel ay tatagal ng 7 taon. 1,260 days plus 1,260 days. Yan, may hati po yan. So ito po, ayan. Kita po ninyo, ang Great Tribulation po ay magsisimula sa ika-4 na selyo. Yan, kung kita po ninyo, may number 4 po dyan na parang medal ang dating nyo po yung 4th seal. Tapos, ang rapture po ay mangyayari pagkatapos po ng ika-6 na selyo, yung pong number 6. Pagkatapos, dito po sa number 6 na selyo, dito po magkakaroon ng mga tanda sa langit. Didilim ang araw, magiging kulay dugo ang buwan, lilindol na malalakas. Akala nila, ito po yung April 8 dati na solar eclipse. Hindi po yun, kasi po ito po sa ika-6 na selyo, buong mundo po ito na makakasaksi ng eclipse, tsaka po ng lunar eclipse. Solar eclipse, lunar eclipse, tsaka po yung mga paglindol na malalaki. Tapos, pag nangyari na po yung rapture, tapos, katahimikan sa langit, at bubuksan yung ika-7 selyo. Yung po yung Day of the Lord. Pag bubinuksan ang ika-7 selyo, doon na po sinisimulan ang Day of the Lord. At yung po ay hindi na po natin mararanasan dahil na-rapture na nga po tayo. May mga tatak ng mga nanonood. So, beginning of sorrows, birth pangs. Ito po ay Daniel 70th week po. Basahin po natin Matthew 24, 4-8. Ito po yung beginning of sorrows. Ito po yung ano po ba yung mga mangyayari during birth pangs o yung the beginning of sorrows? Ang sabi po dito sa Matthew 24, ayan, 4-8, ang sabi po dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digma sa iba't ibang dakop. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talaga mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Ayun po yung nasabi. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng isang babae manganganak. Yung po mga binasa ko, yung mga lindol, paglalaban-laban, mga digmaan, mga taggutom, yun po ay beginning of sorrows. Yun po yung birth pangs. Yun po yung unang selyo, pangalawang selyo, at pangatlong selyo. Ngayon, ano po ang mangyayari sa Great Tribulation o Wrath of Satan? Yun po ay Matthew 24, 9-29. Yan, mahaba-haba po ito. Baka po hindi ko po basahin lahat. Great Tribulation, Wrath of Satan, dito na po mangyayari yung pagpatay sa mga mananampalataya. Usigin po tayo ng Antikristo. Dito na po yung sabi ng Panginoon Jesus, tatakbo na sa bundok yung mga taga-Judea. Ang sabi po dito, verse 9, pagkatapos ikapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayun. Verse 15, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam. Sana po ay mag-connect. Ayun. Kapag daw po nakita na ang paglapas tanga sa dakong kabanal-banalan, na sabi doon, ang mga nasa bubungan, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa punta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw na pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kailanman. Yung pag nakita ninyo pumasok na Antikristo sa templo at nagpakilala na siya ang Diyos, yun na yun. Great Tribulation na yun. Simula na yung ng Wrath of Satan. Susugudin na at ipapapatay ng Antikristo at ng bulaang propeta ang mga
mananampalataya. Ayun, Day of the Lord. Ano naman po yung Day of the Lord o Wrath of God? Yan. Ito po ay ikapitong selyo. So, makikita po natin to sa Revelation 8, 1-6. Ito na po yung pagparito ng anak ng tao. Yung po ika-anim na selyo. Ito po mangyayari sa ika-anim na selyo. Pagkatapos ng kipaghatian, ibig sabihin, natapos na yung Great Tribulation or Wrath of Satan. Pagkatapos ng kipaghatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So yun na po yung rapture. Kapag daw po nagdilim ang araw, naging kulay pula naging kulay dugo ang buwan at nagkaroon po na ng malalakas na lindol, yun na po ang hudyat. Titipunin na ng Diyos ang kanya pong mga hinirang. Ayun. Sige po. Ituloy po natin. So, ito po yan isa po pong diagram. Ang simula po ng Daniel 70th week, yan, deception, yun po yung nagkaroon po ng tipan, pong 10 bansa, nagkasundo, tapos second seal, wars, pangatlong selyo, famine o tagutom, pang-apat na selyo, kamatayan. Ito na po yung simula ng Great Tribulation. Ito po yung gitnang-gitna ng 7 years. Great Tribulation, ang simula po nito ay yung pinakagitna ng 7 years. Yung po yung ika-apat na selyo, death. Dito po mangyayari sa ika-apat na selyo yung abomination of desolation. Tapos 5 ng martyrdom, 6 sun, moon, and stars, yung po kababasa natin. Tapos doon ay rapture. Tapos syempre rapture na. Ngayon babagsak na sa lupa yung poot ng Diyos o yung day of the Lord. Yan. Ang papatakan po nito ay yung mga hindi nagsisisi at yung tumalikod sa pananampalataya. So kita po natin sa graph na ito, ang Great Tribulation po ay isang bahagi lamang ng Daniel 70th week. Dati po paniniwala ko itong lahat ng ito ay tribulation. Mali po. Ang Great Tribulation po ay isang bahagi lamang. Hindi po natin mararanasan yung iba, mararanasan ng buo, kaya mararapture sila, pero yung iba mamamatay at hindi po nila mararanasan agad yung rapture. Ayun. Dahil po sila ay mamamatay. Ayun. Pero kasama din po sila sa re-resurrect ng Panginoon, sa first resurrection at saka po sa rapture. Yung mga mapapatay ng Antikristo sa panahon ng Great Tribulation, mapapasama din po sila sa resurrection. At yun po yung yun nga po yung rapture. Yan. So, ano po yung mga pangyayari sa 70 weeks of Daniel? Ayan po. Kung makikita po ninyo, mga kapatid, may 69 weeks sa kaliwa, tapos dito sa huli ay yung ika-70. Kaya po, 70 weeks. Yung pong ika-70, yung ika-70th week, yung po yung future, mangyayari pa. So, yung pong 69 weeks, 483 prophetic years po yun. Dahil 69 weeks, times 7, ayan. Times 7 po, actually po, ang isang taon po ay 360, hindi po 365. Ang isang taon po sa prophetic timetable ng Panginoon sa end times ay 360, hindi po 365 ang isang taon. Ayun. So, 483 prophetic years, yung pong 69 weeks, 538 BC, natanggap po ni Daniel yung vision. Tapos 445 BC, nagsimula po yung 69 weeks. Nung pong 445 BC, nung si Artaxerxes ay nag-utos na ipatayo muli ang Jerusalem. Ayun. Tapos natapos po yun, yung ika-69 weeks na yun, natapos po yun, noong si Kristo po ay na-cut off o pinatay. Nung pong AD 32. Tapos po yun, nagkaroon po ng Great Diaspora, ipinangalat po ang mga mananampalataya. Yan, malaki po ang likdang nito. Nagkaroon po ng likdang sa pagitan po ng 69, ika-69 week, at saka po ng Daniel 70th week, nagkaroon po ng malaking likdang, Great Diaspora. Ayun. 1948, naging bansa po muli ang Israel. Tapos, yung pong 7
Yung pong 7 prophetic years, yun na po yung Daniel 70th week. Ayan. Ano po ang simula ng Daniel 70th week? Future Peace Covenant, na kung saan ang Antikristo po ang mangunguna. Yung po binasa natin sa Daniel 9:27. Ito po ay may kasama po na 10 bansa. So, 10 bansa po ang lilikumin po ng Antichrist patungkol po dito sa tipan na ito. 10 bansa po yan. Future Peace Covenant. Tapos po yung gitna ng 7 years, wawasakin po ng Antichrist yung tipan ng kasunduan, ng kapayapaan. Yan. Dito po, mangyayari po sa gitna na ito ay yung abomination of desolation. Yung pong kalapastangan ng walang pangalawa. Papasok po ang Antichrist sa templo, magpapakilala siyang Diyos, magpapakilala siya na siya ang Diyos, wawasakin niya ang tipan, at uusigin na po niya yung mga mananampalataya. Yun na po yung simula ng Great Tribulation. Tapos, panghuling-huli po, nakatapos na po ng Daniel 70th week, Messiah returns. Ayan, Messiah returns. Babalik po ang ating pong Panginoong Jesus. So, ito pong last 7 years, Daniel 70th week, akala ko po dati, pagtuturo ko po dati, nagsimula ng mga taong 2021, kaya po kalagitnaan ni 2025. Pero, may hindi po tama. Ang hindi po tama doon ay wala pa yung tipan. Dati po akala ko ang tipan po yung Abraham Accords. Pero sa pag-aaral ko po, ang Abraham Accords po ay 4 na bansa lang. Dapat po ay 10 bansa na Arabo, ayan, na mga Muslim ang magkakasundo. At yun po yung maghuhudyat ng pasimula ng Daniel 70th week. So, magbibigay po ako ng katanungan na dapat po alam po natin sagutin, Bible questions on end times. Pag alam po natin ang mga sagot dito, talaga pong hindi po tayo maliligaw pagdating po sa end times. Pag alam po natin ang sagot dito, hindi po tayo maliligaw sa 3 katanungan na ito. Ayun, ang sabi po dito, number 1, what is the difference between the days of the Great Tribulation and the Day of the Lord? Ano po yung pinagkaiba ng Great Tribulation at Day of the Lord? Magkaiba po yan. Tulad po natin pagtalakay kanina, the Great Tribulation is Satan's wrath through the beast and false prophet. Ang Great Tribulation po, puot ng Diyos yan sa ating mga mananampalataya, sa pamamagitan ng the beast. Ano po yung beast? Antichrist, at saka po ng false prophet. Ito po yung mga talata. Ngayon, ano naman ang Day of the Lord? The Day of the Lord is the destruction of sinners by the wrath of the Lamb, by the wrath of God. Ang Day of the Lord, ito naman ang puot ng Panginoon. Dito naman, siya naman ang magbubuhos ng puot sa mga ayaw magsisi at sa mga tumalikod. So, ito din po yung mga talata. So, magkaiba po Great Tribulation, si Satan ang galit, usigin niya mga mananampalataya. Dito naman sa Day of the Lord, ang Diyos naman ang bubuhos ng kanyang galit. Ayan. Number 2 na tanong na dapat alam natin na sagot, what event cuts short the Great Tribulation, initiating the Day of the Lord on the same day? Ano po yung event o yung pangyayari na puputol sa Great Tribulation para magsimula yung Day of the Lord o yung puot ng Diyos? Ano po yun? Yung bagay na yon, yung pangyayari na yon, yung po yung rapture. Ayan. Kaya po kanina sa ating pong graph, nasa gitna po ang rapture. Nasa gitna ng Great Tribulation at saka po ng Day of the Lord. Ayan. So, Bible questions on end times. Number 3, what leaders from 10 Arab nations, horns, will give their support to the beast? And what happens when we see this event? Ayan. Ito po yung maaaring posibilidad po ng 10 bansa na magkakaroon po ng tipan. Dito po mabubuo yung covenant at maring ito na po yung magpasimula sa Daniel 70th week. Iran, Lebanon, Syria, Turkey, Yemen, Libya, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, at Ethiopia. Yan. Ito pong listahan ng mga bansa na ito. Hindi po ako sigurado kung ito talaga yung 10. Probable, maaari, kasi ito po yung mga Arab nations. Ito po yung 10 horns ng Antichrist. 10 horns na kung saan igagather niya. At meron pa po dito na wawasakin niya yung 3, pamumunuan ng Antichrist yung 3, para umatake po at sumugod sa Jerusalem. Ngayon, ito pong 10 bansa na ito, kapag po ito ay nagkaroon po ng Covenant of Peace, doon po magsisimula ang 70th week of Daniel o yung last 7 years bago dumating ang Panginoon Jesus. Ayan. Ang Abraham Accords po, dati 4 na bansa ang pasimula niya yung taong 2020.
may mga dumagdag pong bansa. Hindi ko na po alam kung ilang bansa na po sila. Pero dapat po kasi talaga ay 10 bansa yun. Magkakaroon po sila ng tipan for 7 years. Dedeklara po nila ng kapayapaan. Yayakapin po sila ng buong mundo. Ang Antichrist dahil ipoproklima niya ang kapayapaan. Ayun. Dahil po sa panahon na yon, magkakaroon po naman mga digmaan. Kung kita po ninyo ngayon, sinisika po ng Iran na kumampi sa kanya yung mga bansang Arabo, yung po mga bansang Muslim. Pero yung iba po ay hindi po nakampi pa. So, hindi pa po nabubuo talaga ang 10 bansa na ito. Ngayon, pag po ito ay nagkaroon po ng mga kasunduan, so yun na po, maaaring nagkasunduan at 10 bansa yun, ibig sabihin yun na po, maaaring yun na po ang simula ng 70th week of Daniel o yung last 7 years bago dumating ang Panginoong Hesus. Ang katotohanan po ay na andito po tayo kapag po na-reveal ang Antichrist, kapag po ang Antichrist ay nagpakilala sa mundo, naririto po tayo. Ayun. The abomination of desolation, magpapakilala po Antichrist, ipapakilala po niya kanyang sarili bilang Diyos, narito po tayo sa lupa. Pangalawa pong katotohanan, we will face the wrath of Satan and the Antichrist, and some will be martyred. Harapin po natin ang poot ni Satan. Harapin po natin ang Great Tribulation. Many Christians will turn their backs on Jesus and renounce their faith, eventually accepting the mark of the beast. Mayroon po mga mananampalataya na magre-renounce. Mayroon po mga mananampalataya na tatalikod. Meron pong mga mananampalataya na hindi po kikilala sa Panginoon at sila po ay tatalikod. Ayan. So i-check po natin ang ating ating connection. Tingnan nga po natin kung okay. Hallelujah. Sana po ay okay po. Ayun, salamat po at okay po. Naka-resume po yung ating pong connection. Pangatlo, afterwards this great tribulation will be cut off by the rapture. Apong great tribulation na ito yung pong pag-uusig ni Satan at saka po ni Antichrist, saka po ni false prophet sa mga mananampalataya, puputulin po ito ng rapture. Then the wrath of God begins. Pagkatapos na maputol ng rapture, ibubuhos po ng Diyos ang kanyang poot. So challenge church leaders and pastors, teach the flocks in the church the truth. Ito po ninyong katotohanan. Study your Bibles, prepare and equip the church to face the coming great tribulation. Do not be misled by the popular but unbiblical teachings. Do not heed the doctrine of demons. Huwag po natin paniwalaan yung sikat na katuruan na rapture muna at hindi natin daranasin yung mga pag-uusig. Mali po iyon. Hindi po galing sa Panginoon. Teach them the fear of the Lord. Teach them love for God and love for others. Give them instructions for spiritual disciplines. Prayer, Bible study, worship, fellowship, and evangelism. Ituro po natin yan. Dapat po alam yan ng ating mga mananampalataya. Number 3, teach them intimacy with the Holy Spirit. Baptize them in the Spirit. Mahalaga po yung baptism of the Holy Spirit. Siyempre, kahit naman hindi tayo mabaptize ni Holy Spirit, save pa rin, ligtas pa rin, basta't nag-indwell sa atin si Holy Spirit. Pero mahalaga po, na yung baptism of the Holy Spirit, napakalaking tulong po sa mga mananampalataya. Lalo po yung intimacy with the Holy Spirit. Tapos pang-apat po, teach them end times prophecy to prepare them for the troubles ahead. Ligtas ka na, puspas ka ni Holy Spirit, maganda po yun. Pero idagdag pa rin po natin yung end times. Kasi po kahit na ikaw ay spirit-filled, kahit ikaw ay ganito, ganyan. Actually, sabi po ng Panginoong Jesus, mapalad ang mga bumabasa, tumutupad sa mga hulang ito, sapagkat ito ay malapit ng maganap. Kung hindi po ito mahalaga, hindi na po isasabihin ng Panginoon, hindi na po isasabihin, hindi na po isusulat ni Apostol Juan. So, some reminders. If you do not believe that we live in the very pagtatatag ng New World Order ngayon, kung hindi po tayo handa,
Kung hindi po tayo, hindi natin alam mga bagay na yon, hindi po tayo magiging handa. Ayun. If you do not decide to start preparing now for the second coming of our Lord Jesus, procrastination, yung laging bukas na may cost you your soul. If you think you do not know the Bible enough or you still need to be convinced about the truth of the end times, then pray and ask the Holy Spirit for guidance. He will surely teach you. Kung sa tingin mo ang hilap pag-aralan ng end times, ang hilap ng mga bagay na ito, hilingin mo lang ang patnubay ni Holy Spirit, tuturuan ka niya at maaaring magsugo siya ng tao, palagabayan ka. Yun din po yung ginawa niya sa akin. Tinuturuan niya ako personally as I study the book of Daniel, the book of Revelation, Matthew 24, tinuturuan niya ako at nagsugo din siya ng mga tao, palagabayan ako. So, shalom, ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, ang siyang suma ating lahat. So, ito, ayan, gusto ko lang pong ibalik yung graph. Hallelujah. So, yan po, ang Great Tribulation po ay nasa seal 4, 5. Ayan, at ang seal 6 ang tatapos sa Great Tribulation. So mga kapatid, mahal ko po kayo sa Panginoon. Ang nais ko po ay maging handa po ang bawat isa para po sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito po i-aabutin natin. Kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, kung ikaw ay nag-aanilangan, kung ikaw ay ligtas o hindi, kapatid, hindi po huli lahat. Mahal na mahal ka pa ng Panginoon Diyos. Ibinigay niya si Jesus para sa katubusan ng iyong kasalanan. Ang pagpapatawad ng ating kasalanan ay nasa Panginoon lamang. Magsisi tayo, lumapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya na siya namatay sa krus at muling nabuhay para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hallelujah. Nais kong manalangin para sa iyo. Mari po kayong pumikit. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po o Diyos. Salamat po o Diyos sa iyong salita. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus. Holy Spirit, thank you for your word. Thank you for your revelation. I ask, O Father, na ikaw, O Diyos, na siya po pumatnubay, ikaw, Panginoon, na siya po magkaloob ng tunay na puso na pagsisisi at pananampalataya sa bawat isa na nanonood ngayon. Grant unto them saving faith. Grant unto them the gift of repentance. Sige po. Pwede ulitin po ninyo sasabihin ko mula sa inyong puso. Ulitin po ninyo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Yan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkakasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa buhay na wala hanggan. Amen, amen. Sige po, patuloy ko po kayo ipapanalangin. Hallelujah. Lord, sa mga nanonood ng replay o ng live stream na ito, Lord, I pray that you give them courage and peace. I pray that you give them peace, Panginoon. I speak shalom sa kanila po mga buhay. Pawin, O Diyos, na lahat ng kanilang mga stress. Pawin, O Diyos, na lahat ng kanilang mga kabigatan. Pawin, O Diyos, na lahat ng kanila pong mga pagdurusa. Hinihiling ko, O Diyos, na hawakan, Panginoon, ng iyong papagpalang kamay ang kanila pong mga isipan, payapain, O Lord. Hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, every spirit of stress, every spirit of disturbance operating in you, sa iyong isip, sa iyong puso, na nagbibigay siya ng stress, I command all of those things, all of those spirits, I cancel their power in Jesus' name, and I rebuke them right now in Jesus' name. Hallelujah. And I release the peace of God. I release the peace of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Walhatiin ka, O Diyos. Lord, I speak blessing upon blessing sa mga nanonood, financial provision, health, Panginoon, peace, love, and joy, and guidance and wisdom for everyday living. Marami po salamat. Purihin ka, O Diyos, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, salamat po sa inyo pong panonood. Muli po ang ating pong YouTube channel, End Times Prophecy Lessons. Pwede nyo hanapin dyan yung mga playlist natin, yung ating pong mga video patungkol po sa End Times, at ang ating pong Facebook page,
Prepare the Way of the Lord Philippines. Pwede po kayong mag-follow para makita po ninyo yung iba po natin ng mga teachings, mga videos sa evangelism, sa end times, maging po sa deliverance. At pwede po ninyo ako kukontakin sa akin pong Facebook. Ito po yung akin pong Facebook account. Yan, itatype ko po. Ito po ay Eschatology Scholar. Ayan. At ang number ko po ay 0950-679-1025. Ayan. Pwede po ninyo kung kontakin kung nais po ninyo na magpa-pray o kung ano pa man, magpa-humingi po ng payo. So, ito po ang Facebook account ko, Eschatology Scholar. At ang number ko po ay 0950-679-1025. So, muli po mga kapatid, sa lahat po ng atin pong ginagawa, si Jesus po ang bida. Wala po tayong ibang itinataas, kundi po si Holy Spirit, si Jesus Christ, at ang ating pong Diyos. At ang pinapangaralan po natin ay ang dalisay na aral ng Panginoong Jesus. Maraming po salamat. God bless you. And share this video at patuloy po ninyong ipanalangin kami. We need your prayers. Maraming po salamat and shalom, shalom, shalom. Hallelujah. We are ending this video.